Di ba sinasabi ng mga DD shit, oh, fake news ka, Jake Magnus, di ba totoo yung mga binabalita nyo dito sa channel nyo? Eh mga kababayan, eto, tanong ko lang naman doon sa mga DD shit. Eto bang sinasabi nito, hindi ba fake news? Eto, literal na fake news to. Eto, pakinggan natin. Kasi sabi dito, Vico Soto and Sandro Marcos 2028 tandem. Totoo ba? So ngayon, eto, play natin. Mga Manatero, Papatunayan ko ngayon na fake news yan. diversional tactic lang daw yung about kay yung magiging presidente ni Marcos Jr. sa 2028. Oo. Oh, eto talaga ang totoo. Soto and Marcos sa 2028 presidential election. Wow! Kasi kung iisipin natin din mga Banateros, yung mga napupukol or napipisel ng mga Sabi nila, pag Banateros daw, para daw sa katotohanan. O di tingnan natin ngayon kung totoo ba sinasabi nito. mga loyalistang tanga na maging kandidato ni Marcos Jr. sa 2028. Yung mga tulpo, ayaw na rin ng tao dyan. Lalo na si Ontiveros, puta, sukang-suka ng mga Pilipino dyan sa hinayupak na yan. At lalo na yung Remulla, wala namang para, tangina nga, yung lugar nga nila, hindi nila mapaganda eh. So wala talaga. So ngayon, eto kasi. Wala daw talaga. Yung tulpo daw, ayaw daw ng mga tao sa tulpo. Ano yung nakita natin mga kababayan? Na si Sara Duterte at Amy Marcos inilampaso sa survey ni former VP Leni at saka ni Senator Raffy Tulfo. Eto, partida to mga kababayan. Pag nagtandem, halimbawa, etong si former VP Leni at etong si Senator Raffy Tulfo, talagang tapos na laban. Talagang pupulutin sa kangkungan mga kababayan. Ito pong si Sara Duterte at itong si Amy Marcos. Ito, play natin. The tandem of Naga City Mayor Leni Robredo and Senator Raffy Tulfo is leading in a recent Octa Research survey for hypothetical 2028 presidential and vice presidential tandem. The Robredo-Tulfo tandem... Kasi sa totoo lang mga kababayan kapag si Senator Raffy Tulfo tumakbo sa presidential o kaya vice presidential at halimbawa tumakbo rin etong si former VP Leni, halimbawa nag-vice president si Senator Raffy Tulfo, nag-presidente si former VP Leni, or di kaya naman nag-presidente si Senator Raffy Tulfo at nag-vice presidente etong si former VP Leni Robredo, sa tingin nyo mananalo pa si Sara Duterte at Amy Marcos? Sino ba naman ang ututong boboto kay Amy Marcos na vice presidente? Diba? Sino ba naman ang ututong boboto kay Sara Duterte para maging presidente? Sa tingin nyo mga kababayan, kapag tumakbo si Sara Duterte sa 2028, tapos nagkaroon ng debate na kung saan ilalatad yung mga plataforma, ano sasabihin yan? Baka itok-itok na naman sa mismong araw ng debate kung saan gigisahin at tatanungin yan. Diba mga kababayan? Kaya nga para sa akin, laglag talaga yung mga yan. Anyway, eto, tuloy pa natin. Secured 45% of support. Ayan 45% ang nakuha kung sakaling magtatandem etong si former VP Leni at etong si Senator Raffy Tulfo. Samantalang si Amy Sara o Sara Amy 42% lang. Partida hindi pa nag-a-announce na tatakbo tong dalawa sa kahit na anong posisyon sa darating na 2028 presidential at vice presidential election. Diba? Hindi pa nag-a-announce to, samantalang si Sara Duterte nag-announce na po yan noon pa man, 2 years ago nakakalipas. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang kung tutusin, dapat lamang na si Sara Duterte kasi maaga siyang nag-announce. Dapat yung survey niya pataas, hindi pababa. Ang nangyayari, pamula 80% yun mga kababayan, bumaba na ng halos nasa 50%, 40%, 42%. Diba mga kababayan? Kasi nga, obvious naman, na ayaw na ng taong bayan kay Sara Duterte, ipinipilit lang talaga nung mga mangmang na supporters niya na mga DD shit. Ano po? So ngayon, ito, tuloy pa natin. Marking the first time they open a 3 percentage point advantage since moving ahead of the Duterte Marcos ticket, who scored 42%. By geographic area, the Robredo-Tulfo team posted its strongest numbers in Luzon and balanced Luzon. Ayan Kita nyo mga kababayan sa Luzon, 56% ang nakuha ng Tulfo Leni o Robredo Tulfo. Samantalang yung
si Sara Aimee, 22% lang. Tapos sa Balance Luzon, ang nakuha ni na former VP Leni at Senator Raffy Tulfo, 61%. Samantalang etong si Sara Aimee, 23% lang. Sa Visayas, tay sila, parehas 45%. Pero pagdating mga kababayan ng Mindanao, doon lang malakas etong Sara Aimee. Sa Mindanao lang mga kababayan. Pero dito sa Balance Luzon at sa Luzon, taob po talaga etong Sara Aimee. Ano po, kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, wala na namang gustong sumuporta dito po kay Aimee Marcos, lalo na kay Aimee Marcos. Dahil nga, sino ba naman ang ututong susuporta na nakikita mo araw-araw kung paano traidorin, ilaglag yung sariling kapatid, nakababatang kapatid, ate ka pa man din? O paano mo susuportahan yan? Eh di ba tayo mga kababayan, yung mga Pilipino, pag ang pinag-uusapan pamilya, pag ang pinag-uusapan ay mga kapatid, talagang nakikita natin kung paano protektahan ng nakatatandang kapatid yung nakababata niyang kapatid. Eh ang problema dito kay Aimee Marcos, mas inuna niya pang kampihan yung kumakalaban sa kanyang kapatid at tulungan yung kalaban ng kanyang kapatid na pabagsakin yung kanyang kapatid kesa tulungan yung sarili niyang kapatid. Di ba mga kababayan? So sinong utu-utong boboto dyan? Kaya ako naiintindihan ko din yung sentimiento ng taong bayan kung bakit ayaw nila sa tandem na Sara Aimee. Ano po, kasi masyadong masakit lalo na pagka tumusok yung baba sa dibdib. polling 56% and 61% respectively. The two pairings tied in the Visayas at 45% each, while the Duterte-Marcos tandem maintained its widest lead in Mindanao. The survey was conducted from July 4 to 11 through face-to-face interviews with 1,200 adult respondents aged 18. Tsaka pansinin nyo mga kababayan, ito rin yung napapansin ko eh. Pag tinanong yung mga DD-shit, ma'am, sino po iboboto nyo? Sara kami. Bakit po ma'am? Eh, magaling yung ginawa ng tatay niya eh. Pag tinanong naman, ano po ba ang nakikita nyo nagawa ni Sara Duterte? Basta DDS kami. Makasara na kami talaga, maka-Duterte na talaga kami noon pa man. Samantalang pag tinanong nyo, yung supporters ni former VP Leni, na Senator Raffy Tulfo, bakit sila, ipinapaliwanag pa nila yung dahilan kung bakit halimbawa si Leni, full transparent, hindi na involved sa corruption. Diba mga kababayan? Pero pagka mga Duterte yung tinanong nyo, ang laging sagot, ano kami, Duterte na talaga kami noon pa. Magaling yung tatay niya. Maganda yung ginawa ng tatay niya. Pag tinanong nyo naman kung ano nagawa ni Sara Duterte, kung bakit sinusuportahan nila, ang isasagot, Duterte na kami dati pa. Pag tinanong nyo, ano po ba nagawa ni Sara? Ngayon, wala pa kami nakikita eh. Pero maka-Duterte talaga kami dati pa. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, tangay-tangay pa rin ni Sara Duterte yung kasikatan ng kanyang tatay. Kaya lang siya gusto suportahan ng mga DD-shit dahil lang kay Digong. Pero yung kung mismong si Sara Duterte, si Sara talaga, ang pag-uusapan, wala naman talaga makukuhang suporta yan sa mga DD-shit. Kaya lang sinusuportahan niyan kasi anak ni Duterte, anak ni Digonggong. Anyway, tuloy pa natin. 18 and above, carrying a margin of error of plus or minus 3% percentage points. In an interview, Professor Ranjit Rai, the president of Octa Research, highlighted that significant portion of voters remain undecided and alternative viable candidates are emerging, and cited Naga City Mayor Leni Robredo, Senator Raffy Tulfo, and Senator... Kasi sa totoo lang, baka nga yung iba mga DD-shit na tahimik lang dyan, baka nga magtulpo pa yan. Diba? Baka nga mag-Raffy Tulfo pa yan, mga kababayan. Yung mga DD-shit na tahimik lang dyan. Kasi ako naniniwala ako, lalo na yung mga kababayang OFW natin, pag ang pinag-uusapan kung sino ba ang susuportahan nila, kung si Sara ba o si Raffy Tulfo halimbawa, tingin ko karamihan dyan magra-Raffy Tulfo eh. Kasi mas nararamdaman ng mga OFW yung pagmamahal ni Senator Raffy Tulfo sa mga kababayang OFW po natin kaysa kay Sara Duterte. Ito nga yung isang halimbawa na hindi mahal ni Sara Duterte yung mga kababayang OFW po natin. Kung matatandaan nyo mga kababayan, di ba yung nangyari dun sa sa Doha, Qatar? Yung mga supporters nila na DD-shit na nag-rally doon na naaresto, di ba hindi tinulungan ni Sara Duterte yun? Ang tumulong doon, gobyerno ni PBBM. Tapos nung nakalaya na mga kababayan, saka lang nagpunta
ng Doha, Qatar, etong si Sara Duterte kung kailan tapos na yung problema nung kanyang mga supporters. Kaya nga yan yung isang patunay na hindi talaga mahal ni Sara Duterte yung mga kababayan po nating OFW kahit didishit ka pa. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. Sir Erwin Tulfo as popular alternatives receiving public support. Tama! Si Sara Duterte, ito, nandiyan si Mayor Leni Robredo, nandiyan ho si Senator Rafi Tulfo, nandiyan ho si Senator Erwin Tulfo. Marami hong mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ng ating mga kababayan. Ang importante lang, matandaan ng ating kababayan, ito yung survey ng July 4 to 11. Hindi sabihin itong lalabas sa eleksyon. Ganun pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2028 sa ating bansa. The tandem of Naga City Ayan Mayor o. Diba mga kababayan, kita nyo naman, tapos sasabihin lang dito, wala na daw suporta ang taong bayan kay Tulfo. Ayan nga, maliwanag. Sinasabi dito na malakas ang mga Tulfo, mga kababayan. Leni Robredo and Senator Diba, ito, balik tayo dito. Kasi kung matatandaan nyo, may mga sinasabi sila nung mga nakaraan na itong batas na 30 to 35 years old na pwede nang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas. Lalo na pag tumakbo tong dalawa na binabanggit mo. Baka mamaya magdilang anghel ka tapos ibaba nga yung age ng pwedeng tumakbo. Tapos maisipan ni Mayor Vico Sotong tumakbo at ni Congressman Sandro Marcos sa presidential election, di lalo nang hindi nanalo si Sara dyan. Pinas. Diba? Ay mukhang ipapatupad talaga nila yon. At para makatakbo bilang presidente, etong si Sandro Marcos at katandem niya, si Mayor Vico Soto. Nako, Mayor Vico Soto, ang ganda ng imahe mo. Huwag mong sirain. Kapag naging katandem ka ng mga yan, Mayor Vico Soto, kung mapapanood mo man to, please, sana hindi to totoo. Kayo lang naman na nagpakalat niyan eh. Wala naman talagang katotohanan yan, mga kababayan. Sila lang talaga ang nagpakalat niyan. Pero para sa akin, sana magkatotoo para lalong nga etong Sara Aimee. Sirain lang nila ang pangalan mo. Sirang-sira na nga yung tsuhin mo ngayon yung ninong mo na si Tito Si Tito Soto na tumulong sa'yo, na binudol mo. Soto Huwag ka nang dumagdag, please lang ha. Putang ina. Ewan ko lang kung talagang magtatandem to at kung magtandem man sila kasi wala talaga rin naiintindihan ko rin sila bakit sobrang trying hard nila na parang may pangbato, parang sobrang desperado na sila para lang may pangbato lang kay VP Sara Duterte sa darating na 2028 election at may posibilidad din talaga na makahakot etong si Vico Soto at panibagong panggagamit na naman pala to Aminado ako kahit papano talagang may hakot ng mga botante etong si Mayor Vico Soto. Ay, Kaso nga lang, parang yung nangyari lang to nung hindi lang hakot. Hindi lang hakot ng mga butante, talagang karamihan sa mga kababayang Pilipino po natin, ipagpalagay natin 100%, 85% o 90% ng mga kababayang Pilipino po natin gusto yung pamumuno or yung style ng pamumuno ni Mayor Vico Soto. Kaya nga kung sakaling magdilang anghel ka, baka lalong umiyak si Sara Duterte at baka utusan na naman kayong bumanat ng bumanat sa gobyerno niyan. 2022 election na didepende na naman ng mga Marcos para lang manalo, 'di ba? Sa position pero ngayon sorry na kayo. Ngayon pa lang ako na nagsasabi walang boboto sa inyo. Bagay, marami naman kayong mga vlogger at mga pages, mga trolls. Ayun na lang pagbotohin nyo. Magpagawa na lang kayo kay Alien Mas ba yun? ng robot tapos idikit niyo yung mukha ng mga trolls doon. Tapos yun ang pagboto yun ang pabotohin niyo sa election tapos di na namin kailangan 'yan. Kasi kami pa lang mga kababayan na sumusoplak at tumitibag sa mga trolls na katulad dito, sapat na. kapit niyo pa si Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, di naman talaga kailangan ng gobyerno ng trolls. Kasi hindi naman gumagawa ng ganyan ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno. Ang maraming trolls at nangangailangan pa ng trolls ay etong kampo ng mga ito. Kasi kahit bobo, kinukuha. Chairman George Garcia, di ba? Kaya may kahit paano may palag kayo kay BP Sara.
Kasi wala talaga silang pwedeng itapat kay BP Sara eh. Si Romualdez, wala din. 'Di ba? Si Auntie Claire, sino Auntie Claire? Putay na baka pag tumakbo si Banat Bayo, kahit ako na lang bilang presidente, manalo pa ako diyan eh. Kahit ako, maglaban kaming dalawa bilang presidente. O di tumakbo ka, mag-file ka ng COC mo. Hindi mananalo sa akin yan. Tapos itatapat mo kay BP Sara, si Auntie Claire, tapos vice presidente, si Ngagba. Ay naku po. Pero speaking of Ngagba, may posibilidad nga daw na bumaba to sa pwesto bilang vice presidente sa darating na 2028 election. Ang tanong, sino yung presidente? Baka nga si Vico Soto. Magaling din ng plano nila kasi kapag si Vico Soto ang maging presidente, ligtas pa rin si Marcos Jr. Kapag si Marcos Jr. ang maging vice presidente, ligtas pa rin siya. Aba nako. Pero hindi hahayaan yan. Hindi hahayaan ng itaas yan at hindi hahayaan ng mga Pilipino yan na makabalik kayo sa posisyon. Puta na, sukang-suka sa inyo ang taong bayan. Biruin mo, kapiranggot na nga lang yung ambag mo, interview na lang. Yung basurahan, walang basurahan. Kasi kinuha yung basurahan, pero dinala yung basurahan. Ano kaya yun? Pero maganda din to na Napakatalino ni no? Sa sobrang talino niya, di niya namalaya na yung nadali niya, minor pala. Si Charis bilang presidente at ang kanyang vice president, kung sino man yung mapulot niya sa isang tabi dyan na maging vice president. Si Vice ganda. Oo, baka gusto niya. Di ba? Nung nakaraan, pumuputok yan na yan daw tatakbong presidente. Kung yan man ang gusto niyo, sige, tumakbo kayo at dyan tayo magkakaalaman. Ito yung mahirap mga kababayan. Alam nyo kung bakit ngayon wala pa nag-a-announce na tatakbong presidente na lalaban dito kay Sara Duterte? Kasi ganito po yung ginagawa nila. Hanggat maaga pa ang ginagawa nila, sinisira na agad nila yung credibility ng makakalaban po ni Sara Duterte. Pero maganda kasi dito na nagiging resulta kahit na hindi pa nag-a-announce na tatakbo si ganito, si ganyan, lalo na si Senator Raffy Tulfo at si former VP Leni, talagang natatambakan na, nangunguna na sa survey at talagang inilalampaso itong tandem ni Sara Duterte at Amy Marcos. So magandang sinyalis yan mga kababayan kasi ito yung isang patunay na hindi lang tatanga-tanga yung nakatulad ng mga DD-shit, yung iba mga kababayang Pilipino po natin. 'Di ba? Marami pa rin talaga ang tahimik lang na nag-o-observe sa kung ano yung susuportahan nila at kung sino yung sa tingin nilang may puso para sa taong bayan at para sa bansang Pilipinas na kayang ipagpatuloy yung paglaban sa korupsyon na ginagawa ng Marcos administration at kayang ipagpatuloy yung pagprotekta sa teritoryo ng ating bansa. So ngayon mga kababayan, tuloy pa natin etong talakayan natin dito pa sa opinion o sinasabi or basa ni Sir Ronald Llamas mga kababayan patungkol po dito sa Leni Raffy versus Sara Amy na kung saan mga kababayan yung survey na lumabas galing po sa Okta po para sa 2028. So ngayon ito play po natin. Weekend na, kaya pag-usapan natin ang mga ganap ngayong linggo sa mundo ng politika. Kasama ang former Cabinet Secretary, isa sa mga host ng 4 Alas na si Sir Ronald Llamas. Magandang hapon po, Sec Ronald. Welcome back sa Arangkada Balita. Gandang hapon, Ninya. Happy weekend! Happy weekend na. Pero bago yan, Friday muna. At pag-usapan lang po natin, let's recap itong impeachment trial this week. Sir Ronald, ano po ang masasabi ninyo dun sa naging impeachment trial this week, lalo na nung tinawag rin ng ilang legal experts, and I believe ikaw rin po you agreed nung sinabi nila na tila scam o na misuse yung confidential funds ng OVP at DepEd? Well, dati kasi ay alam na natin yung mga aliases na pinagtatawanan natin. Si Piatos, si Tempura, si Nova, nadagdagan na. Yan, tapos ipopromote yun si Sara Duterte. Diba na presidente? Kung dito pa nga lang sa pagiging vice-presidente niya, ang dami ng sablay. Paano pa kaya kapag ka naging presidente yan? Ni Andy Lim, etc. Pero lumabas na rin yan doon sa Quadcom, sa Justice Committee, sa House. Alam na rin natin yung mga notice of disallowance. Bagaman mas naging konkreto ngayon dito sa impeachment trial.
Pero may mga bago na sumulpot eh. Halimbawa, nagre-reimburse pala yung Office of the President bago nila nakuha yung budget ng December 22. No? Nagre-reimburse sila dun sa ginastos nila ng December 13 to 18. Malinaw yan ay bawal dun sa rules ng COA. No? Ikalawa, ay nabalitaan din natin na itong liquidation report ng Vice President ay walang na-submit. Kaya nga tinanong 'di ba ni Amy Marcos yung mga tiga-COA ay ang ibig bang sabihin nito ito ay nagamit sa pampersonal na dahilan? Ang sabi ng COA, yes. Dahil pag wala kang liquidation report, ang presumption ng COA ay ginamit mo for personal gains. No, malinaw 'yon. Kaya ito yung mga bago na nadiskubre natin dito sa this week na impeachment. Dito sa usapin ng bukas mga kababayan, mas matindi yung 'di ba? Mas matindi yung impeachment trial. Kasi yung mga tauhan na mismo ni Sara Duterte ang gigisahin at magpapatunay kung paano nang ulimbat ng pera si Sara. Ano po ngayon, tuloy pa natin. COA. At sigurado ko, marami pa tayong madidiscovering mga bago next week. Dahil ang ipapatawag na ay yung mga disbursing officer ng DepEd, habang si Vice President ang secretary ng DepEd, at saka mismo yung disbursing officer ng Office of the Vice President, si Acosta. Kung maalala mo, Ninya, ito si Acosta ay nag-collapse at kinakailangan dalhin sa ospital last year during the Congress hearing. Kaya tingin ko aasa pa tayo ng mas maraming drama. Hindi yung drama ni Raffy Tulfo at saka ni Pia Cayetano, no? Kundi yung drama dito sa mga disbursing officer na ito next week. Naku, kung nagka-collapse nga pala last year, itong si Acosta, baka may reason na naman para hindi siya mag-show up, no? Next week, kasi malaking bagay nga yan. Siya yung nagdi-disburse ng mga pondo na ito. Hindi ho ba? At sabi nga ni Senator Amy, di ba kasalanan ng disbursing officer kung may mga problema, kung may anomalya? Ang sabi naman ng COA, hindi po. Dahil every step of the way ay pinipirmahan. Sa tingin nyo mga kababayan, a-attend kaya itong si Acosta sa patawag ng impeachment court or ng sa patawag ng Senate mga kababayan para sa Senate impeachment trial? O sa tingin nyo, kasi noon nung iniimbestigahan yung mga confidential funds ni Sara Duterte sa Kamara, yan po yung iisinakay sa wheelchair kasi hinimatay. Mas matindi ngayon sa Senate impeachment trial kasi talagang gigisahin doon ng prosecution mga kababayan at ng defense. So sa tingin nyo, a-attend kaya? Comment nyo sa ating comment section Ito ng head of office, which means the Vice President. Kaya hindi pwedeng maging fall guy yung disbursing officer. Hindi pwedeng masisi yung disbursing officer laang. Tama. Pero hindi ko pa kasi alam, Ninya, kung ipapatawag pa yung mga possible smoking gun. Si Colonel La Chica, yung nag-distribute nung pera, allegedly, at actually bawal yun Bawal yun. Dapat yung magdi-distribute niyan, yung disbursing officer. Tama. Hindi ko rin alam kung ipapatawag si Madriaga na nag-testify sa Justice Committee sa House na itong intelligence fund ng Office of the Vice President ay hindi naubos ng 11 days lang. Naubos siya ng 1 day lang at isa siya mismo sa nag-distribute nito. Kaya asahan pa natin ang mas maraming... sana ipatawag ulit si Madriaga. Drama dito sa article of impeachment na ito sa confidential fund. Actually, kung tutuusin, siguro nga, kailangan ng medyo mas madrama nga para mas interesting sa ating mga kababayan. Dahil yun na nga medyo, sabi nga po natin, marami sa ating mga kababayan napagod na or na-bore. Sabi nyo nga, bored to death na. Buti na lang nandun si Attorney Lorna Kapunan para, di ba, to make things spicier. Hindi ho ba?
Yes, dahil nga ito ay hindi lang isang judicial process, isa rin itong political process. So, aasahan natin na performative din ito. At yun yung ginagawang role ni Attorney Kapunan. Nagpapatawa rin siya. Sabi nga niya, di ba, last week, di kung ayaw niyong aprubahan yung hawak naming AR na evidence, di gamitin na lang natin yung ebidensya nyo dahil manonood pa ako ng Odyssey. Yung mga ganun bang hirit. Tapos sabi nga niya, wag niyo na akong purihin para naman tong burol. Buhay pa naman ako. Sabi niya kay yung bata na Opo. defense lawyer. Tapos sinabi rin niya, tempted na ako na paluin sa puwet itong abogadong ito. So, hindi naman siguro binababoy ni Attorney Kapunan yung impeachment process, medyo pinapasaya lang niya para yung mga tao ay patuloy na manood. Kasi sa totoo lang mga kababayan, kaya nabuboring yung iba dahil nga numbers yung pinag-uusapan dito po sa impeachment trial ni Sara Duterte sa issue ng kanyang confidential funds. Ngayon, buti na nga lang na andyan dyan si Atty. Lorna Kapunan na kahit papaano ipinapaintindi sa taong bayan kung paano nga ba kinulimbat ni Sara Duterte yung pera ng mamamayang Pilipino at kung paano winaldas ng ganun-ganun na lang. Ano po, so ngayon tuloy pa natin. Yun nga, nakita nga natin na sabi nga nila maaaring part talaga ito nung proseso at kung gusto mong intindihan, sabi niya if you look at the bigger picture ay dahil nga po sa kanyang mga hirit ay mas nanood yung mga tao and hopefully mas lalo silang tumutok doon mismo sa mga mas importante pang part ng impeachment trial. Pero may isa pa, Sir Ronald, na lumutang kahapon yung tungkol sa misleading questions issue. May mga pumuna dun sa pagtatanong raw ng misleading at nagkaroon pa nga ng social media post si Attorney Virgil Igutan at sa Monday raw gagawin daw at apparently mas magiging strict na raw at pagbabawalan na yung mga ganito. Ano pong masasabi nyo dyan? Well, hindi ko sigurado dahil wala naman talagang rules pa na maayos tungkol dyan sa conduct ng mga prosecutor at saka ng defense na konkreto at saka malinaw. No? Ngayon siguro baka maglabas na yung presiding judge ng mas konkreto. Pero yung prosecution, hindi naman sila talaga inaasahan na maging neutral katulad ng mga senator judges. Yung senator judges nga, ang tawag sa sarili, neutral, pero hindi naman neutral. Sila yung dapat maging neutral. Yung mga prosecution, talagang one-sided yan. Kaya yung halimbawang na-post sa social media, tingin ko, bahagi lamang yan ng pagiging one-sided. Ngayon, kung yan ba ay may binabiolate na etiquette, siguro yun yung pwedeng pag-usapan sa Lunes. Opo. Pero tingin ko, hindi yan ganun kasama o hindi yan, hindi yan mali. Dahil nga, yung mga prosecution ay talaga namang may mga kanyan. May mga Facebook yan. Meron naman talagang social media yan. At wala namang sinabi sa kanila, at least for now, kung ano yung bawal at ano yung pwede. Opo. Kung sakali na maglalagay sila ng rule sa Lunes, Alam niyo mga kababayan, ito nga yung napansin ko Diba sinasabi ng iba, neutral sila. Yung ibang senator judge, pero yung si Taitano, nagbabasa pa ng salita ng Diyos mga kababayan, pero hindi naman na neutral. Obvious naman kung gaano kabayas. Ganon din, itong sinapia Cayetano, lalo na si Robin Padilla. Diba? Na sa tuwing magtatanong, parang nawala ng utak. At gusto pang idamay yung mga kababayang Pilipino natin sa kamang mga niya. Ano po, kaya nga kung titingnan nyo mga kababayan, dito sa mga kaalyado ni Sara Duterte, wala tayong aasahan dyan. Kahit pasabihin nila publicly na neutral sila, maliwanag naman talaga na hindi naman talaga. Ano po ngayon, tuloy pa natin. then hindi siya dapat retroactive. Hindi dapat gamitin yan labang kay Attorney Ligutan. And puntahan naman po natin yung latest Octa survey. Doon nga po sa pinakahuling survey nila, lumabas dito sa hypothetical tandem round ni Mayor Leni Robredo at Senator Raffy Tulfo ay dikit o nangunguna pa nga raw laban sa Sara Duterte ay ni Marcos tandem. Ano ang totoong sinasabi po sa tingin nyo nito sa realidad ng politika natin ngayon? Posible ba talaga ang isang Leni-Raffy alliance o magkaiba ang kanilang political basis? Yan. You want great hair, pero tutut siyang Para sa akin, posible mga kababayan Para sa akin, posible. At pagka nagkataon nga, halimbawa nagtandem yung dalawa, malaki ang posibilidad talaga mga kababayan na landslide yan. Landslide votes ang makuha nila. Talagang itong si Sara at saka itong si Amy Marcos pupulutin talaga sa kangkungan yan. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Ito, mga naman talaga to nasa realm ng possible.
Halimbawa, duda ako kung si Raffy Tulfo ay open mag-Vice President. Pero baka mas open si Erwin Tulfo. So tingin ko Leni Erwin Tulfo tandem ay hindi imposible. Hindi siya imposible. Dahil at this point ay pareho naman silang nagsabi na hindi sila tatakbo, pero at the same time pareho naman silang nasa kampo na hindi Duterte. No? Yung si Erwin Tulfo nasa administrasyon, si Leni Robredo naman ay nasa isang independent opposition, no? Kaya hindi malayo na sila ay magsama kung sakaling babaguhin nila yung posisyon nila na wala silang interest na tumakbo. Ang mas mahalaga rito ay itong dalawa na nagsasabing hindi sila tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa kay Sara at doon sa posible niyang katandem. Diba? Yun siguro yung wake-up call sa kampo ni Sara. Dahil si Sara pa lang yung nagsabi na siya itatakbo, pero yung mga nagsabi na hindi tatakbo ay pumapantay o lumalamang pa ng konti. Kaya Kasi sabi ko nga sa inyo mga kababayan, etong si Sara Duterte magiging katulad doon ni Binay. Diba si Binay maagang nag-announce, kung matatandaan nyo noon. Pero ano ba nangyari? Natalo lang din siya sa huli. Ang lakas-lakas niya nung una. Pero nung binanatan siya, inupakan siya ng inupakan, diba bigla siyang bumaba yung kanyang survey hanggang sa natalo siya. Kaya tingin ko ay panic time yung kampo ni Sara. Whether yung kanyang kukuning Vice President ay si Amy Marcos, duda ako. Baka sakali si Robin Hood Padilla ang kunin niya. Dahil nga yung dating lumalabas na pangalan, si Marcoleta, ay nakakulong na at posibleng damaged goods na rin. Baka malay nyo naman, ang makatandim pala ni Sara Duterte ay etong si Taitano. Diba? Baka malay nyo, yan pa yung makakatandem ni Sara Duterte kasi si Bongo malabo Malabo talaga si Bongo, si Robin Padilla naman, napakagarapal na naman niya kung tatakbo pa siya sa pagka-vice presidente. Ngayon pa nga lang na senador siya, pulpul na, paano pa kaya kapag ka naging vice presidente pa yan? No? So, itong mga tandem na ito ay mag-unfold pa ito, Ninya. Pero mukhang hindi naman ito malayo sa katotohanan. Pwedeng hindi pa siya ganun ka-eksakto, pero hindi rin siya ganun kalayo. Opo. Speaking of the Raffy Erwin Tulfo, yung magkapatid nga po no, na senador, sinasabi nyo na baka hindi si Raffy. Ito po ba ay dahil sa, yung term kasi, pagka tumakbo si Senator Tulfo, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya, hindi ba? Pero kung si Senator Raffy Tulfo ay matalo, wala na. Yes, kaya nga ang Yung risk halos is sigurado greater. ko, kaya nga halos sigurado ko ay hindi tatakbo si Raffy Tulfo for a higher position. Ang ayon sa aming kwentuhan, ang tatakbuhan niya ay senador. Si Erwin nga, sabi mo nga, niya, kahit matalo siya, ay senador pa rin siya. Kaya baka mas open siya. But then again, ang sabi niya, hindi siya interesado. Dahil nga 2 years pa naman. 2 years pa naman. Isa rin pwede na tumakbong vice president ay si Win Gatchalian. No? Dahil siya ay Senate President ngayon, at meron din siyang nabubuong traction. No? Okay. So, marami pang pwedeng mangyari, Ninya. Opo. And last, 2 questions, pagsamahin ko na lang para mas mabilis dahil last question ko na raw. Yung isa po, first question ko is about the Senator Lauren Legarda and Kong Leandro Leviste na umalis sa bansa sa gitna ng mga reklamo laban sa kanila. Sa tingin niyo po ba, totoo ba itong medical leave lang o gaya ng sinasabi ng iba, baka may mas malalim na dahilan at yung tanong na babalik pa kaya sila? At yung isa ko naman pong tanong, back to back po to yung kay Chris Aquino, pagdalaw niya kay First Lady Liza Marcos. Well, yung una ay parang hindi naman maitatago yung dahilan ng paglabas ng bansa ng biglaan. Kasi napaka-obvious ng timing, kaya hindi po nila maitatago yan. Nung mag-ina ay dahil kinasuhan sila, binigyan sila ng preliminary investigation ng ombudsman. At hindi mababaw yung kaso na yun, no? Conflict of interest, no? Yung pagsingil sa kanila ng 25 billion do sa hindi pag-deliver nung nakuha nila franchise at saka yung pagbenta nila ng franchise na hindi sumunod sa proseso. Kaya medyo seryoso yun. At duda ako kung i-risk yan nung mag-ina. Kahit isang araw na makulong sila, hindi nila i-risk yan. Lalo na nakita nila na at least 2 sa kanilang mga kapwa senador ay nakulong na. No? Kaya tingin ko, hindi naman maitatago na yung dahilan sa kanilang paglabas ay less tungkol doon sa sick leave, kung hindi mas dahil dito sa kasong plunder na ikakaso sa kanilang mag-ina. No? At duda ako kung babalik pa sila in the immediate. Yung kay Chris, si Chris naman, talaga naman siyang, hindi naman siya political. Ibig sabihin, kung meron siyang gustong gawin, makipagkaibigan kahit kanino, ay ginagawa niya. Tama. Kaya hindi nakakagulat na siya ay dumalaw o siya yung dinalaw ng First Lady. Kumaga, kaibigan siya ng maraming mga tao at hindi political yung kanyang basihan sa pakikipagkaibigan.
Alright, siya po yung dumalaw at nagbigay ng parang advance birthday cakes kasama yung kanyang dalawang anak kay First Yes. Lady. Kaya Yes. happy birthday pala kay FL. Ano? Maraming Yes. salamat, Secretary. Ayan kita nyo mga kababayan ha, napaka-dramatic kapag ka ang lumalamang yung hindi pa nag-a-announce. Kasi partida, hindi pa nag-a-announce yung dalawa, pero tinatambaka na etong si Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, para sa akin yung ipinapakalat ng mga DD shit, isang paraan nila yan para i-mind conditioning yung mga tao na malakas pa rin si Sara Duterte, kahit definitely hindi naman. Hindi naman talaga. Ano po, kumbaga, kaya lang nagmumukhang malakas kasi nga marami silang troll farm at marami silang mga bayarang vlogger, mga kababayan, na tira dito, tira doon. Ano po, kaya nagmumukhang malakas si Sara Duterte. Pero kung pagbabasihan po natin yung totoong numbers, mga kababayan, kita nyo naman na tinambakan pa ni former VP Leni at ni Senator Raffy Tulfo etong si Sara Duterte at Amy Marcos. Kasi nga naman, sino ba naman ang utu-utong boboto sa vice presidente na hindi nagtatrabaho? Sino ba naman ang utu-utong boboto sa isang senadora na inilaglag yung sariling kapatid para lang makuha yung personal interest niya? So sino boboto dyan na matinong tao? Di ba wala, mga kababayan? So kayo, kung kayong tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po